Bilis, bilis, bilis! Mawalang galang na, kakuha mo eh, ng diba? Buhangin? Ayan. Buhangin. Literal, meron. Ang ganda! Meron ka, asan na buhangin? Ay, minsan nakaka-relax din yung ganito kahit pa paano. Oo naman. Eh kaso sa case ni Jess, sobrang competitive niya. Hindi siya Hindi kasi to game, Jess. Akala ko may ano. Masyadong Hindi ba ito pagbobotohan mamaya? Hindi ba ito palarong Wala ba? pampasayaw? Wala ba? Akala ko. Ang late ng Sheldon, no? Tinan mo. Nice, Maui. Ginawa mo, Maui. Yun. Talagang. Oo, ating ginawa ko. mga- Bakit? May cute yung mga letters. Ay, di Diba? Ayan o, Ayan o. Justin. Meron na. Dimples, ayan o. Yan yung Grabe dimo. naman. Sige, pakita Alright, na. teka lang. Baka masyado tayong ma-relax dito. Batiin muna natin ating mga kapatid. Good morning, mga kapatid! July 31 na. Wow, August na agad bukas. Ito, marahaw na buntag sa wikang Surigao noon sa atin pong mga kapatid. Again, last day of the month, tuloy-tuloy pa rin ang saya dito sa studio. Yes, at hindi lang yan, Jess. Nag-uumapaw din po ang good vibes dahil sa everyday pakulo at fun activities na hatid ng mga bumibisita po sa atin. At speaking of fun activities, Mama Dips, lume-level up ang pakulo natin this morning. Kagaya na lamang nitong perfect art bonding activity for kids and moms na tulad natin. At ang tawag natin dito ay mixed media art na gawa sa polymer clay. Mixed media art? Oh! Oh my gosh, love ko Huwag ang kayo mixed ng ganyan, media parang art, mahulog. Maui. Grabe, alam mo. Sa ating mga... Kakadikit. Oh, hindi lang media art, mixed media art pa siya. Alam ko diba? mixed martial Oo, mixed martial arts. Iba naman yan, Maui. O sa ating mga kapatid dyan, sa mixed media art, tiyak na ma-enhance ang art skills ng inyong mga kids. Combination kasi ito ng painting, drawing, at digital imagery. Maui, isipin mo yan ha. Para alamin pa at matuto pa tayo sa mixed media art using polymer clay. Tawagin muna natin si Mads Santiago. Hi, Mads. Good morning. Mixed media artist ng Cloud Handmade. Morning. PH. Good morning, Good morning Mads. sa'yo. Good morning, Mads. Proud handmade PH. Yes, Wow. Okay. Bakit how can you say na unique yung ganitong klase ng paggagawa ng mga klase ng art na ganito? What's the difference? Ayun. So, yung mixed media art po kasi, inaalaw niya tayo na mag-experiment not only on one medium but on multiple mediums. That's po. right. So, we can use yung mga, like this, mga beads, traditional paints, we can use Kumbaga, fabrics. Pag sinabi mo kasing mixed medium, kunwari, para sa mga hindi talaga masyadong maalam sa art ng mga kapatid natin, pag sinabing mixed medium, anong ibig sabihin nun? In layman's term, kumbaga? Sari-saring medium or sari-saring bagay. Bagay. Okay. O iba-ibang objects, kumbaga, Yes. may buhangin, May Yes. texture. walang rules. Walang rules. You Yun. can express it freely. Ayan, Freely. so- Kahit anong gamit pwede. Pwede. Pati digital art nga eh, di ba? Pwede So, pwede rin may po. screens kayo, mga LEDs, Yun, ganyan, di ba? pwede rin po yun. Oo. For example, nung ginawa namin ni Jess kanina, yun nga, merong mga iba-ibang textures po, no? So may mga beads, may mga polymer clay na minold. Tapos pwede ka rin gumawa ng art using a pen. Oo, To magdodrawing add. si Maui dyan. Wow, forte ko pa naman yan. Stick drawing, of course. Stick Ayun. drawing. Paano naman yung, kasi sabi nila, di ba, pag arts and crafts kasi minsan iniisip nila kadalasan, mahal yan. Kasi yung mga stencil, yung mga ano, so, I gather na ang sabi mo, pwede rin ng cookie cutter. Yes. Kunwari, meron ka sa bahay nun, multifunctional. Paano yun gawin? Can we po. try? Yes, definitely po. So, with this one, I will show you how to use the polymer clay and the cookie cutter that you can find at home. Oo. Okay. So, Okay. yeah, we can try. Here. Meron po tayong clay dito. Clay. You can Pakita natin. And then, medyo blended na Ito. to. Or na-kneaded na siya. They can lay it flat Ito yung lang. clay, okay, Yes, and then? po. Let's lay it flat. Okay. Okay. Lay it flat. Tapos po, Ayan, may spread top lang shot po tayo. natin. Yan. Yan, spread natin. Spread natin. Okay. And then, you can use this one po. Yes. And Yan, also bear yung yan. mga ganito. Ito, Yan. ano to? Star! Ay, Yan. bagay sa yellow ko. Sta. Ay, bagay sa yellow I-press ko. po muna natin. Like, ganyan. Yan. Watashi wa Madiin. sta. Tapos saka ito. Apo, tsaka natin siya i-release gamit itong Ah, cutter. pang-release yun. Opo, pang-release siyang Nice. pang ganon siya. Ah, okay, naku, So, namali na ako. Ayun pala, ayan. Ayan. Pwede po tayo mag-ulit. Wala namang pong ano eh. Wala namang, hindi ka naman
babox lang dun Oo. So, pwede mo siyang ulitin since moldable naman Mads, siya. anong palagay mo ang mga benepisyo ng arts and crafts na mixed media kagaya nito sa mga taong nasa tahanan nila? Kasi alam mo, ito walang pinipiling edad to eh. Pwede din sa Yes, mga bata, definitely. sa mga senior, Yes di ba? po, yes. Oo. Ayan. So, wala naman siyang limitation po. So, sa mga parents, sa mga kids po, mas ma-elevate pa po yung creativity ng kids. That's right. Kasi, di ba, ang kids mahilig sa mga toys, Right. pwede nilang gamitin yun, in-incorporate nila sa mixed media. Nice. Lalo na siguro kapag napaglumaan nila yung laruan, Yes, ano, yung hindi na nila definitely po. ginagamit, pwede nilang gamitin. Pwede yun. nilang gamitin yun. Nasira ko nga. Sira mo na nga. So, eto, like this po. Eto, pwede rin ito. Pwede rin itong gawing business, Mads. For Yes example, naman po. yung mga kids, pag marunong ka nang gumawa. Kasi pakita natin yung mga nandito mo sa gilid. Ano tong mga ito, Mads? Ayan. So, Keychain tayo gumawa nitong keychain. opo, lahat po yan. Wow! Keychains. Mix po siya ng metals and polymer clay. And clay also. Yes. Niluluto pa yung clay na yan? Yes Hindi po. na. Niluluto. It's an oven-baked polymer clay. Oven bake. So pwede kainin? Hindi, syempre. James, meron pa siya dyan. Mads, meron kayong mga accessories pa. Yes po, ito. Asan Meron yung din po accessory? tayo. Ayan, nasa Here. tapat. Ayan, yung mga ganito. Keychains. So you also sell that for piece, per piece ba? po. Oh, yeah. At Pwede tingnan rin mo po. naman yung detalye. Mads, can we show them Yes. lang itong sushi platter Ito mo? po. Ito pong Diba? cute. Alam mo ba, marami akong kilala na mahilig sa ganito kasi Yes. mahusay sila. Ayan, no? Ayun, yun. Ayan, ang Tingnan mo. cute-cute, oh. Ito, zoom in May natin. sashimi, Ayan, may oh. sushi, Sobrang cute niya. diba? Oo At nga. California maki. Oh. Magandang content din to. Ito. Malamang may wasabi din Yes. dyan, Pero diba? Mads, sa mga kapatid natin na gusto ding simulan yung paggawa ng mixed media, ano yung mga basic tools or equipment na pwede nilang gamitin or materials? At home, pwede po silang gumamit ng mga cutter. Okay. Sa school supplies ng mga bata, supplies. definitely pwede lang Mga gamitin scissors. yun. Scissors, cutter, yung mga pen nila, like mga color pen, pencils, brush. Tapos kahit wala silang, let's say wala silang canvas, they can use yung mga illustration board, Yeah, bond paper, Yes. tapos any toy na meron sila, pwede nilang gamitin yun. Toys. Ipakita daw natin Ayan. to. Okay. Especially, ano Ah, yun? pwede silang gumamit ng glue or glue gun. Glue gun. Definitely yun yung kailangan nila. Pero for kids po, wag pong gagamit ng glue gun nang walang Oo, supervision kasi supervision. mainit yan. Yes. Maraming Yes. beses na Mapapasok. ako napaso dyan. Ayan, Jester, pakita tingnan natin. mo naman. Alam mo, Ano? James, ako gumawa nito from scratch. Bago pa mag-start yung show, yung iba dyan, So, ano sinasabi mo? Yung iba yung dyan, iba dyan gawa ng gawa producer. na ni Mads. Gawa na ni Mads. Mads, bago mag-away ang mga kapatid ko dito, gusto ko i-promote na Hindi ako natin pinagsalita. ang iyong negosyo kasi ako talaga ang ganda. Oo. Basta pagka po kayo ay gagawa, siguraduhin yung wala kayong mga bashers na katabi. Yeah, yun Para na. ma-inspire kayo. Walang judgers. Oh, Wala. Yes, Mads. Ayun po. So, maraming salamat po sa inyo. Gusto ko lang po i-promote yung aking mga Cloud Handmade PH po, yung aking page. And meron po tayong passion project which we call We Are Wallow. Yun po yung That's kit so na cute. character natin. That's my original design. Wow! I wanted to ask. Yeah, that's my sculpture din po. Si Wallow. Ayun. And what does Wallow Si stand Wallow. for? Wallow stands for, it represents us po kasi. So, yung emotion natin and experiences natin, wallow meaning savor. Like, we savor the wallow. Oh, ganda! Pero ginawa mong pangalan, Yes po. L-O-U, wallow. Yeah. It's also parang like an Okay. emotion Yes ba? po. So, hindi walo kasi Walo. Kasi parang malo ang spelling na may W, no? So, Pero ang wallow. ganda, ito yung wallow. tipong isasabit mo sa bahay Yes. na artwork. It's very beautiful. I like it. It's a reminder po. Alright, thank you very much, Thank Mila. you, Mads. Thank you, Mads. Salamat. At na-enjoy talaga namin. Thank you. Happy naman po para sulit na sulit pa ang ganda ng ating morning. Huwag na pong bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. At malay ninyo, kayo po ang manalo sa aming special Gumawa Ka Ako contest by Sulit TV. Simpleng-simple lamang po ang mechanics natin. Tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Sagutin lamang po ang question of the day at yan ay, anong paborito ninyong bonding kasama ang inyong kids? Again, ano ang paborito niyong bonding kasama ang inyong kids? Ang inyong pong sagot, ipadala sa aming Facebook page with your selfie habang nanonood po ng aming programa. Mas pangmalakasang sagot, mas wagi ang dalawang sagot po na aming mapipili. Babasahin namin sa pagtatapos ng show at winner pa ng Tigisang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na panonood, mga kapatid. Kaya naman kagumo ka. Ano pa pong hinihintay nila? Go, selfie at sagot na! Eto naman mga kapatid, ang iba pa nating hinanda ngayong umaga.
i-revive natin ang Green Vibe. Wow! Sa tulong yan ng nadiskubre naming negosyo na ang goal, mas eco-friendly lifestyle sa kanilang mga produkto. Ang Back to Basic Eco Store, ibibida pa natin sa Kitang-Kita. At sa usapang kalusugan naman, aalamin natin ang epekto at science sa likod ng nauusong pagpapatunog ng ating mga buto na tinatawag na chiropractic. Talakayin natin yan sa What's Up, Doc. At sa ibang issue po, ang perwisyong dala ng mga babuyang itinayo kung saan-saan lang himayin natin ang sinasabi ng batas. Himayin natin ang sinasabi ng batas sa mga sagot ni Atty. Buko sa Legal Bato. Isa na naman pong bonggang house tour ang ating binisitang Happy Haven. Isang grand, modern, contemporary house. Sisilipin po natin yan sa My Bahay. Para naman sa mas masayang Miyerkules, may mga bagong baong maukulit na banat na naman ang ating resident funny guy na si Alex Calleja. At kasama pa ang kanyang The Comedy Cruise. Abangan yan mamaya sa ating Wacky Wednesday. Kasama ang tropa ni Alex, magpapabilisan naman tayo sa pagsusuot ng shorts. Yan ang ating pampagood vibes this morning sa ating Palarong Pampasaya. At eto para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay. Join na rin kayo sa saya namin every day. Sino ang bet nyo today? Team Dimples or Team Justin? Team Justin! I-comment na yung inyong bet, okay? With your location sa aming Facebook Live. At mamaya, pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro today, Team Dimples o Team Justin. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of load. Kaya, kagamo ka, go! Selfie sa joke lang, boto na! Ipapawi kita, Team Justin o Team Dimples! Thank you, Jess. Salamat sa suporta, pero nararamdaman ko lang hindi ako mananalo. Kaya mo yan! Bakit? Nali ka! Leg day ako. Tuloy-tuloy lang po ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik kayo inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good morning, kapatid! Ito, may tanong ako sa inyo Kapag kayo nag-grocery, ano yung parang hinahanap nyo? Dapat yung standard na meron tong grocery na to. Ay, ako, kasi grocery parang candy store sa akin yan. Na-enjoy ko. Pero siguro ako yung options. Gusto ko Dapat. maraming pinagpipilian. Options. Ikaw, Mama. Hindi ko alam, pero may issue ko lagi sa mga carts. Alam mo yung carts na Sige. lagi sumasayaw mag-isa or ang hirap Ikaw ba yung nag-jemmuhan ng gano'n? Oo. Ang hirap i-maneuver. So, di ba, lit-lit ko gumagana. Tapos kung madami ng laman, pahirapan yan. Yun. Ikaw, Q. Yung basics. Basta lahat ng basics nandyan, di ba? Yung mga vegetables, yung mga karne, di ba? Oo. Ako, pila. Check out, dapat mas mabilis. Mas mabilis, efficient. Pero sakto kasi meron ako na-discover ng bagong grocery. Ang kakaiba sa kanya, environment friendly. At i-flex ko rin ang patakal-takal na pagbili ng mga produkto rito. Yan po ang binisita at bibida kong negosyo dito sa Kitang-Kita. Plastic dito, plastic doon. Sawa ka na ba sa sandamakmak na mga kalat sa paligid? Sagot ka na ng nakilala kong mga eco-friendly nanay na isang espesyal na tindahan ang binuo. Alam niyo mga kapatid, manananghalian na sana ako Kaso naubusan ako ng spices sa condiments. Sakto, meron akong nalaman na store dito sa Quezon City na hindi mo na raw kailangan mag-grocery kasi magre-refill ka na lang. Samahan niyo ako? Let's go! Hello! Welcome to Back to Basics! Oh wow, I'm Jess. Nice to meet you. Hi, Jess. Na-order.
Arnie and... I'm Leah. Leah, okay. Alam niyo, nakulangan ako. Kailangan ko ng spices para sa chicken ko. Then, perfect. Mukhang madami. Mukhang marami akong pagpipilian. Alam mo, siguro unahin natin to basil. Sure, Okay. sure. Gano'ng karaming gusto mo? Kaya ba dito? Oh, Tignan yeah. natin. Oo. Magkano siya? This one, yes. Uy, wala pang piso per gram. Okay. And then dito, kasi refillery store, so you can take only what you need. So, ilan siya? So, 15. 15. So, ano to? Mga nasa 15 pesos lang? Wala pa? Exactly! Damihan na natin, magdagdag na tayo. Exactly! Go! Tapos na tayo sa basil. Taong 2019, sa puhunan 20,000 pesos, sinimulan ng 5 magkakaibigan na sina Tanya, Abby, Gary, Arnie at Leah o Takal Girls ang Back to Basics Eco Store. Takal to reduce kalat. Yan ang motto at business model ng kanilang eco-friendly refillery store. Kaming mga founders, parang lahat kami environmentalists. Pero lahat din kami, nanay or mga household heads na nag-grocery. Tapos pag nag-grocery kami, ang inuuwi sa bahay, makikita namin na ang daming basura, parang ang daming sayang. So naisip namin, ang good dream talaga namin as mga nanay ay sana may pupuntahan tayong grocery na refill. Kung ano lang yung lagayan natin sa bahay, yun ang dadalhin natin at i-refill. At di gaya ng paniniwala ng marami, mas tipid ang Takal system na binuo ng magkakaibigan. Kung wais ka na mamimili, actually, ay pupunta ka sa refillery store. Kasi nga, ang babayaran mo lang ay yung kailangan mo. Produkto itself. Yes. Oo. Tapos wala ka ng yung container cost. Tapos wala rin yung mga logo dyan, no? Bago ang kanilang eco-store dito sa QC, galing sa pop-up events ang Back to Basics at minsan pang ang naudlot ang pangarap nilang store dahil sa pandemya. Pero dahil daily essentials ang kanilang tinda, nabuo nila ang kanilang pangarap na grocery. Mabibili rito ang iba't ibang daily essentials gaya ng sabon, shampoo, toyo, suka at maging kape. Halos lahat ng yan sourced and produced locally. 80 to 90% of our suppliers are local. Other than that, sabi mo nga, direct. At kinakausap din namin sila, nagkakaintindihan naman kami. Kaya sinasabi namin, practicing the zero waste lifestyle is good for 3 Ps. Good for the pocket, Kasi makakatipid mura. ka. Good for the people because we source locally. And of course, it's good for our planet. Kasi you bring your own container, you reuse, walang tapon na single-use plastic or even hindi plastic. No? Sa tulong ng Back to Basics, batid ng magkakaibigan na mas mapapalawak pa ang kaalaman ng ating mga kapatid pagdating sa epekto ng single-use plastics. Pero ang isa ding bagong aspect na ine-explore din namin ngayon ay support din ng institutions. Importante yung education sa customer. So it's not just about selling. So ang service na in-offer namin really is offering them a way to live the zero waste lifestyle. Takal para no kalat. Oh, alam mo, maganda ditong nakikita ko is that galing tayo sa panahon na nagbagyo. Di ba? At hindi natin nare-realize na bawat kibot natin, lahat ng ginagawa natin, ay may direct hit sa ating kalikasan. Ito yung iniiwasan nila. Correct? Kasi parang hindi tayo paulit-ulit na merong waste. Kasi nakalagay, di ba, zero waste, made easy. Kumbaga, they take care of that part na. Correct? Tama. Saka hindi lang din yun. Bukod doon sa environmental cost niya, financial din para sa mga tao. Talagang makakatipid ka ng sobrang laki. Dahil, pakita mo Halimbawa nga ito, yung kinuha natin. sa branded. Sa branded, it would cost around 80 to 100 pesos. Yung ganyan kadami. Ganyang karami. Okay. Oo. Pero this one, actually nabawasan ko na to, sorry, kasi ginagamit ko pang kain ko. Pero ito, it only cost me 15 pesos. Wow! Less Thyme. rosemary. Rosemary. Diba? Saan mo nilalagay? Sa manok? Sa manok. Pero ang laking difference nun from 80 pesos to 15 pesos. Diba? Tapos Oo. same amount. Sa totoo lang, maraming mga maliliit na negosyanteng pumupunta sa kanila. Yung mga nagtitinda ng turo-turo. Sa kanila bumibili ng paminta. Nice. Kasi mas Or tipid. flour. Flour, ayan. Ang ganda nun. At saka very environmental friendly talaga. It really helped. Nare-recycle mo pa yung mga jars mo kasi sa totoo lang, pag nag-grocery tayo at meron tayong mga binibiling malalaking items na nakalagay sa kung saan garapon, minsan naman tinatapon na lang talaga natin yun. Yun nga yung gusto kong tanungin sa inyo. Kasi sa totoo lang,
considered na rin aesthetic yan, I'd like to say, di ba? Tapos ang ganda, you can label it kung ano yung gusto mong i-label. So, yung mga jars natin, I think it's best to really clean it and keep it sa bahay kasi pwede mong gamitin lalo na sa mga yung mga grocery stores like that. Pwede naman, pwede naman. Okay. Hindi, malaking bagay talaga sa akin yung 80 pesos to 15 Laki. pesos. Oh, diba? Laking difference. Laki. Savings nun, Laking And tipid nun. to think na ano pa lang to, murang item pa lang yan. May iba pa Oo, silang item to, oo. diba? Okay, muli maraming salamat po sa magkakaibigang mompreneurs ng Back to Basics Eco Store. Heto naman po, tungo naman tayo sa may bahay. Abangan po ang exclusive pasilip sa modern contemporary house na may elevator. At abangan din mamaya paunahan sa pagsusuot ng shorts. Wow! Yan ang labanan sa ating morning kulitan sa Palarong Pampasaya. At sa What's Up Doc, chiropractic treatment o pagpapatunog ng mga buto-buto. May magandang epekto nga ba sa katawan? Wag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good morning, kapatid! Nagbabalik ang Good morning, kapatid! Ito, satisfying manood ng mga video ng chiropractic procedure kung saan pinapatunog ang mga buto-buto ng pasyente. Alam niyo yan, di ba? Pero safe at epektibo nga ba yan? Yan ang pag-uusapan natin sa What's Up Doc. Tuwing malamig ang panahon o kaya naman magsisimula ang tag-ulan, kalaban ng marami sa atin lalo nang may mga edad ang pananakit ng buto-buto. Isa yan sa mga dahilan kung bakit maraming sumusubok ng chiropractic adjustment. Chiropractors were more of a holistic approach to health. Our goal is to improve the function of the body from within. So we release the stress on the spine so that the nerve can function properly, and that greatly impacts your health. Bukod sa lamig ng panahon, marami rin tayong mga ginagawa araw-araw na nagdudulot ng pananakit sa katawan. Sitting in traffic is a form of stress. Getting in and out of the car is a form of stress. How we sleep is stress. What we do for work is stress. So everything we do is stress. And so of course, as we age, we're more prone to start to develop symptoms such as back pains, headaches, sciatica. Ilang pag-aaral noong 2017, 2018 at 2021 ang nagpapatunay na makakatulong ang chiropractic adjustment sa pananakit ng leeg, balikat at katawan pati na sa sports injuries. Pero wala pang sapat na patunay na may benepisyo ito sa mga may asthma, autism spectrum disorder, gastrointestinal problems at carpal tunnel syndrome. Mahalang tuition at wala pang eskwelahan para magturo ng chiropractic adjustment dito sa Pilipinas. Kaya naman mga foreigner ang karamihan sa mga nagpa-practice nito. Breathe and exhale. Paalala ni Doc Rob, mag-ingat sa mga nag-aalok ng chiropractic adjustment at bone setting procedure. Baka kasi imbes na makatulong, lalo pa itong ikapahamak ng pasyente. Very important to go to a real chiropractor. A lot of strange things with straps and towels. That's also very dangerous. I would not allow someone to do that to myself. I wouldn't do that to my family. Paglilinaw din ni Doc, hindi agad mawawala ang mga sakit sa katawan sa iisang session. Doctor's going to give you a recommended treatment plan. And so the plan is important because usually these issues have been developing for some time. And so it does take a little bit of time to get your spine healthy again. Bukod sa treatment, maraming mga paraan para mabawasan ang lamig at sakit sa katawan. Kasama dyan ang pag-iwas sa stress, pagkain ng tama, at pag-ehersisyo. Napakahalaga ng pagiging maalam sa lagay ng ating kalusugan para manatiling malakas at malusog anuman ang lagay ng panahon. And exhale. Great.
Ayan. Bilang di naman talaga tayo makakaiwas sa stress. Oo, yun talaga yung nag-stand out sa inyo, no? Yung sa stress. Ang sarap-sarap kaya kapag pinapatunog yung mga buto-buto mo, di ba? Alam mo, may chiropractor ako sa bahay, si Boyet. Ay. Si Papa B, hindi man, wala siyang study, so sabihin ko nga sa kanya, wag nga ikaw. Pero alam mo, na-realize ko lang na lalo ngayon parang nagtatry ako mag-exercise kasi nga magpo-40 na ako sa November. Lagi kong sinasabi na napakaswerte natin, mga kapatid, kung tayo ay gumising nang wala tayong nararamdaman. Kadalasan daw kasi 80% ng pinag-aalala natin ay hindi naman talaga mangyayari. So kadalasan kasi the worries, yan pa ang nakakapag-cause ng stress. Kaya yung, kumbaga yung muscles mo, nagsistrain siya, parang naninigas siya. Oo, kaya nga, I mean, like, di ba sa chiropractic, ano rin, sa pagmamasahe na, di ba, naririnig niyo yung term na, ang tigas ng likod mo, stress ka siguro. Or lamig. Kasi, yung lamig. Kasi nga yung stress, parang nagmamanifest somehow. Bakit sa akin ang sinasabi lang, ang tigas ng ulo mo? Hindi pala likod. Oo, so yun. Pero yun nga, ang muling paalala, di ba, nila, na kailangan eksperto po ang gagawin pag magpapatunog ng mga motor. So mag-iingat po tayo mga kapatid, hindi yan biro. Actually, dumadami naman na yung mga clinics na nag-offer, no? Pero at the same time, i-verify nyo lang din, i-double check nyo, isuriin nyo mabuti, para lang din sure kayo dun sa mga procedure na gagawin. Oo, kasi nagkaroon ako ng experience na minsan ang tawag nila dun sa naggagawa ay doc, pero hindi pala doktor yun. Okay. Parang term lang. For the chiropractor. Pero parang for respect din alam mo yun. Parang, Baka rin, ay doc. Yung mga Pinoy ganun So baka parang you overheard nila, parang, ay doc pala siya. Alam mo yun. Tawagan siyang doc. Parang gano'n. Ngayon, paano ba natin pasasalamatan kung hindi ko pwede tawaging doc? Thanks, sir. Thank you po, Doc Sir. Maraming salamat. Again, what's up, Doc? Ganda. Ako na-enjoy ko yung segment natin. Ang dami kong natutunan. Pero ito, alam mo ito, dati gusto ko itong pasukin na negosyo. Pero kasi mabenta at malakas. At sabi nila, kapag ito raw na itama mo, ay maaaring talagang maging kabuhayan mo na for the rest of your life. Pero ang dami daw usapin tungkol dito, kung saan, paano. Kaya naman po, pag-usapan natin, mabahong amoy mula sa isang babuyan, todo na ang pamimerwisyo sa mga kapitbahay. Yun na nga. Yan po ang isyong tatalakayin natin with Attorney Buko sa Legal Bato. Ang pag-aalaga ng manok, baboy, kambing ay dapat hindi nakakaperwisyo. Gaya na lang ng problemang inilapit ni Estrella JM. Ano po ba ang dapat gawin kung may kasunduan na po sa barangay pero wala pa ring aksyon? 2 beses na po nakaharap sa barangay tungkol po sa alagang baboy ng kapitbahay. Pwede po bang iakyat sa court kung hindi po tumupad sa kasunduan sa barangay about po sa babuyan ng kapitbahay ko kasi maamoy po? 2 beses na po kaming nagkasunduan sa barangay na tanggalin na yung mga baboy. Pumirma na rin yung may-ari kaso di naman tumutupad sa kasulatan. Maaaring dalhin ang reklamo sa hukuman o sa tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources Office. Doon sa inyong lugar, ang tawag dyan, CENRO, Community Environment and Natural Resources Office. Sa munisipyo, MENRO, at sa buong lalawigan, PENRO. Ang pag-aalaga po kasi ng hayop sa inyong bakuran, tulad ng baboy, ay kailangang may kaukulang permit galing sa pamahalaan. Kung mabaho na ito at nakakaperwisyo na sa mga nakapaligid na bahay, ito ay lumalabag na sa batas, sa Clean Air Act at sa Sanitation Code. Maaari ding tingnan kung lumalabag sa zoning ordinance o comprehensive land use plan ng inyong bayan o lungsod ang nasabing babuyan. Kung mapapatunayan na ang nasabing babuyan ay walang kaukulang permit o lumalabag sa batas sa inyong zoning ordinance, maaari itong ipasara ng DENR o ng inyong bayan o lungsod. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Alam nyo kaya mahalaga yung binabanggit ni attorney kanina, yung zoning ordinance. So bawat LGU, meron kasi ang particular ordinance ng kung paano gagamitin yung lupa na nasa sakupan nila. Kung ito ba ay pwedeng gamitin for agriculture, pwede itong gamitin for, yung mga katulad na negosyong ganito, hog business. Kasi nga naman, kung ikaw magtatayo ka ng babuyan, halimbawa, sa katabi ng mga maraming bahay, medyo magkakaroon ka talaga ng problema dyan. Just importante rin na pag bumibili po kayo ng lupa, silipin ninyo yung tax declaration. Nakalagay dyan, agri-coco, agri-land, or residential, commercial
controversial kasi kadalasan pag binibenta, minsan hindi binabanggit ng agent at hindi mo alam. Kaya pala mura kasi nasa gitna ka ng mga babuyan. Eh kung ang gusto mong gawin ay bed and breakfast, Pati parang unless liempo, yung ihahain mo bawat meal. Oo, di ba? Parang farm to table. table talaga. Sunod na kasi nun. Ang fun. Pero ito, para sa extra fun na morning, muling magpapakitang gilas sa pagpapasaya ang The Comedy Crew ni Alex Calleja. Kasama si Israel Buena Obra. Abangan natin yan sa ating Wacky Wednesday. At sa may bahay naman po ang exclusive house tour ko sa modern contemporary house ng isang CEO. At dahil sa napakalaki niyang bahay, dapat may elevator pa. At para dumagdag sa saya at good vibes ngayong Wednesday morning, discarded flexibility na naman ang labanan mamaya. Ang ating players, nakapag-stretching na kaya yung isa dito na sobrahan na. Abangan yan sa Malarong Pampasaya. Talaga! Saktong-sakto, kaya wag po kayo aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good morning, kapatid! Another special house tour na naman po tayo. Tampok ang isang grandiosong modern contemporary house na may elevator pa. Sama-sama po nating bisitahin ang CEO ng isang telecommunication construction company na si Engineer June Isais sa kanyang may bahay. Hello po mga kapatid. Nako, ang garbo at ang gara. Very inspirational ang ating may bahay today dahil bibisitahin po natin ang isang tanyag po na engineer at napakahusay pagdating sa negosyo, si Sir June Isais. At marami daw pa-surpresa sa loob ng kanilang tahanan. Kaya eto, puntahan na natin ang kanilang modern contemporary home. Sir June! Hello! Hi, Sir June! Welcome to my bahay. Ito ang modern contemporary home ng pamilya ni Engineer June Isais. Ang 3-story house na ito ay may floor area na 820 square meters, samantalang 405 square meters naman ang lot area. Pagpasok sa kanilang may bahay, bumungad sa akin ang mala hotel at spacious living area nila with matching 9 meters high ceiling and chandelier. To make it more hotel-like, narrow wood at glass railing ang ginamit sa grand staircase with marble cladding at strip lights as accent. Engineer June, napakaganda po ng inyong tahanan. Tell me the story about you and your wife, Miss Irene, planning and also deciding na, okay, let's build a home. Actually, yung conceptualization pala ng bahay. During pandemic yun eh. So, syempre, nakakulong ka lang sa bahay, di ba? Lahat ng ideas lalabas eh. Mga nakatira sa condo, wala silang space gano'n, di ba? Kaya nung ginagawa namin design, syempre, my wife tapos yung mga children ko, kinoconsult ko rin sa kanila. Kaya medyo naging spacious siya. What was the idea behind the 3 floors having they call it a cathedral ceiling dito? Ang idea ko paglalabas ka ng kwarto, nasa second floor kami, so malubalas, di ba? Yung mataas yung makikita mo, tapos meron kang bisita sa baba, makikita mo rin kaagad. So hindi ka parang masyadong nakakulong. Mahigit 2 dekadang nagtrabaho si Engineer June sa telecom industry. Sa ngayon, siya ang president at CEO ng Riser Incorporated, isang telecommunication construction company. Ayon kay Engineer June, kasama niya ang kanyang asawa at 3 anak sa pag-conceptualize at pag-design ng bahay. You always consult them, lalong-lalo na dito sa bahay. Oh yes, siyempre, pati sa business. Kasama ko sila sa business eh. Mas broad yung ideas nila eh, lalo pagdating sa mga design.
At para ma-achieve ang hotel-like vibe, wood finish ang ginamit sa living area. Ako, sir, I just want to point out na napaka-warm ng bahay. You see a lot of wood. Also, the panels, so, nakatago yung mga aircon. Ayaw mo ba nang may nakikitang parang aircon? Oo, para medyo seamless lang ang dating, di ba? Your furniture are locally made. Sa Pampanga. Kasi Kapampangan tayo, di ba? tayo. Sa Betis. Are you a big fan also of locally designed and sourced items? Of course. Kasi, di ba, kasi ako, nagano rin ako meron ako dating gawaan ng sapatos, di ba? So, medyo bumagsak ang business namin dahil sa China, di ba? So, kailangan talagang, kailangan talaga natin ipatronize sa sarili natin. Kabilang rin sa focal point ng bahay ay ang kanilang elevator. Bakit nyo kinailangan ng elevator? Nung dinidesign ko to, meron ng kapatid na PWD na nahihirapan siya. Sabi ko, gagawa, pag sabay lalagyan ng elevator para hindi ka mahirapan. That's right. Kaso, unfortunately, nawala siya dahil sa COVID. Hindi nila inabot ng bahay. Alright, sige, papasok na tayo, guys. Social. Sa third floor ng bahay, nandito ang kanilang family room. Meron itong alfresco dining area at minibar. Parang receiving area na rin kasi medyo maliit yung sala sa living area sa baba. At para mas relaxing ang ambiance, neutral colors ang ginamit nila rito. Ano palagay mo, sir, yung mga okay na tips para sa mga nagsisimula pa lang pagdating sa kanilang pamilya, sa kanilang negosyo? Siyempre, dapat hard work talaga. Saka siyempre, kapit sa taas, di ba? Yun lang naman talaga, tapos mahalin mo yung trabaho mo. Abangan bukas. Yan at iba pa sa part ng aking May Bahay Tour. Ganda, diba? Ang laki. At saka nakaka-inspire siya. Kumbaga parang pag tinignan mo, yung galing naman. Kasi nagsimula sila, simple yung pamilya nila. Hanggang sa, actually, yung elevator nga sinasabi ni Sir June na hindi talaga to para maging grandiosa ang bahay, kundi dahil may PWD siya na kapamilya. So naisip niya, siguro dahil kaya naman natin, lagay natin. Galing yan, galing. Tsaka ang ganda, di ba, nung disenyo ng architect, si Architect Paolo yan. Saka maganda dun yung sa kwento mo nga na simple yung pamumuhay ng pamilya and yet nakagawa ng ganito. So parang katulad ng binanggit mo, inspirational siya. But at the same time, yung idea lang na parang kung ako din yung habang pinapanood ko kanina, kaya ko din gawin. Pero hindi kailangan ganun agad. Pwede mong unti-untiin, dahan-dahanin. Narotos ko naman, Team Kahoy naman siya. Hindi. Di ba? Para sa warm feels. Oo, at saka Kapampangan din kasi, at ako Kapampangan ako, mahilig talaga kami sa kahoy. Magagaling talaga mga Kapampangan pagdating sa paglililog at mga furniture. Ganda. Ganda. Thank you po, Sir June, at sa inyong pamilya. At eto naman po ang ilan pa sa mga pinadalang selfie ng ating mga kapatid. Hello! Hello! Aba, may timestamp pa siya, 8:40 a.m. Oy, Team Stream, good morning. Good morning! Good morning sa inyo. Hello! Naka-5 siya. Yes. Ito mga batang to. Hello! Ayan! Salamat po mga kapatid. Keep sending pa ang inyong mga selfies at answers na rin sa ating question of the day. Ilagay nyo na rin po kung saang lugar kayo naroon. At malay ninyo, kayo na po ang manalo ng aming Sulit TV para sa extra sulit na panonood. At sa ating pagbabalik, isang masayang kulitan na naman ngayong Wednesday kasama ang The Comedy Crew, Alex Calleja at Israel Buenaobra live. Yan, Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning, kapatid. Ito po si Alex Calleja. Welcome to Wacky Wednesday with the Comedy Crew. Palakpakan naman! Kaagayan na namin ng Singapore. Kakabili bang airport ng Singapore. High-tech na.
passport na lang kailangan mo at wala ng mga immigration officer, which is na-miss ng mga Pinoy. Gusto natin mahaba yung pila eh. Kasi pag mahaba yung pila, nakakapag-practice tayo ng anong sasabihin at nakakapag-obserba tayo sinong mabait at masungit na immigration officer. Ang Pinoy lang ang nagsasabing, mauna na po kayo kasi gusto nating matiming doon sa mabait at hindi doon sa marami tinatanong. At kaya gusto nating may immigration officer, gusto nating magpasikat, dala-dala natin mga documents, certificate of employment, di ba, transcript of record, at of course, ang ating bank statement na ang daming perang diniposito ng mga kamag-anak natin on the same day. At pag nakapasok na sa immigration officer, wiwithdrawin natin on the same day din. Pero may nakausap ako taga-Singapore, sabi ko, anong ginagawa mo dito? Nagbabakasyon ako. Bakit? Broken-hearted. Wow! Pag mayaman at mahirap, iba talaga, no? Pag mayaman na broken-hearted, bakasyon sa ibang bansa. Ang mahirap, broken-hearted, stay ka lang sa kwarto. Iyak ka. At iba talaga ang mayaman at mahirap. Nakita nyo kanina, pinipicture yung bahay ng mga ganda. Pag mahirap, di ba? Pag mayaman, maglalaya, di ba? I don't wanna talk to you. Talagang pupunta lang sa 3rd floor, 2nd floor. Di ba? Pag mahirap, I don't wanna talk to you. Hakbang ng isa, kwarto. Hakbang ng isa, kusina. Doon lang. Sinabihan nga ako ng tatay ko dati, you're grounded. Di ba yung you're grounded? Pag mayaman yun, hindi ka makakalabas ng bahay, hindi ka gimmick, you're grounded. Sa mahirap, iba yun. You're grounded, 110 o 220. Iga-ground ka lang. Ito po si Alex Calleja. At mamaya pag-uusapan natin ng Singapore. Pero kasama ko, ang isa sa mga komedyanteng na kasama ko sa Singapore. Welcome natin, Israel Buenaobra! Maraming salamat, Alex. At good morning, kapatid. Ako po si Israel. Ako po yung pinakamalusog na miyembro ng The Comedy Crew, mga kaibigan. At pag ganito ang pangangatawan mo, wala kang choice kundi maging masaya. Kasi marami ka na-encounter na baka pwedeng magpainit na ulo mo. Gaya na lang, pag halimbawa ako, pupunta ako sa mga massage parlor, sa spa. Ang unang-unang ino-offer sa akin na service, sir, couples massage. Sabi ko, mag-isa lang ako, couples massage. Ay, sir, wag po kayo ma-offend. Hindi po kayo yung couple. Yung magmamasahe po sa inyo ang couple. Hindi po kaya ng isang tao yung katawan na yan. Minsan, nagtatanggal ako ng t-shirt pag nasa beach ako. Pero sinisigurado ko walang tao. Yan yung ginagawa ko. Kasi medyo nahihiya ako eh. Pag wala akong t-shirt, nahihiga ako sa sand, nakakatulog ako. Nung minsan ginawa ko yun, nagising na lang po ako, binabalik ako ng mga bata sa tubig. Sabi nila, save the whales! Sabi nila, save the whales! May kumakalikot pa ng pusot ko. Sabi, barado yung blowhole niya. Pag pupunta rin po kayo sa mga restaurant, iwasan nyo na muna siguro yung mga restaurant na may mga only rice. Alam mo, mataba ka na. Pag yung mga nagbibigay ng only rice sa mga restaurant na yan, hindi umaalis sa mesa mo. Ganun yan eh, hindi umaalis sa mesa mo. Nangyari sa akin yan eh. Sir, rice ka pa. Sabi nila, lagay siya ng lagay. Sabi ko, nakakaya yung ginagawa mo. Nakatingin sila lahat sa atin. Sabi ko, tuka nga. Sabi niya, wag na sir, sayang lang yung lakad ko eh. Mag-rice ka pa. Takal siya ng takal. Medyo na-offend ako kasi halo-halo in order ko eh. Ayun lang po, maraming salamat po. Good morning, kapatid. Thank you for having us. Good morning. Welcome back to the show. Yes. Ang sarap na pagkain sa Singapore. Singapore. Kamusta yung show nyo, kuya? Ang saya, 560 yung tao na sold out namin at ang dami nagpuntahan at bumisita rin kami sa Lucky Plaza, yung tambayan ng mga Pinoy na yung mga iba't ibang trabaho doon. So pag Sunday, akala mo nasa Maynila ka sa Lucky Plaza. Maraming salamat po sa mga nakausap namin dyan, di ba? Ito na yung Tagalog show nyo, no? Tagalog show namin, July 28 sa Sota Concert Hall. At napakasaya experience, di ba, Israel? Oo, nandun pa yung ating buting ambassador, si His Excellency Medardo Macaraig. Ayan, doon siya nanood sa amin. At of course, dalawa kasi ang level nung babayaran mo, 28 Singaporean dollars at 18 Singaporean dollars. So binabati po namin yung mga nagbayad po ng 28 Singaporean dollars kasama po sa package yun na patiin kayo sa TV. Yung mga 18 Singaporean dollars, 4 card. Kuya, gusto ko malaman, may pa-workshop kayo. Meron! Nabanggit na yan last time. Sino nga nagbanggit last time? Ako rin. Hindi, meron si Ako, hindi maalala. Hindi maalala. Si Victor Rivera. Humor me. Ang workshop kasi, marami kasi mga taong gustong sumubok, lalo na pagka, hindi lang naman sa gustong maging stand-up comedian. Of course, ayun ang primary, no? Pero may mga taong gustong isama sa speech, sa sales. May mga tao namang gustong nakakatawa sa barkada. Di ba yung iba, gusto ko nakakatawa kasi mali yung timing, mali ano. So, tinuturuan namin doon sa
workshop. Kasi pwede namang matuto ng pagpapatawa dahil may structure Ay, siya. sample naman natin kay Jess, yung kunwari isa sa mga exercises ng Humor Me. Kasi kung mapapagaling mo si Jess pagdating sa pagpapatawa, palagay ko magbubuk ako sa Humor Me. Hindi, isabay natin yung mga tao sa pagkatuto. Ayan, game. Sa mga hindi nanonood po, lahat po ng klase ng comedy, may tatlo pong elemento yan. Una, premise. Pangalawa, structure. Pangatlo, punchline. Okay, yun. Premise muna. Ang premise po, iisip po kayo ng topic na malapit sa puso nyo. For example, traffic. Ang premise mo, traffic. Ibig sabihin, kailangan may emosyon involved. Halimbawa, galit ako sa traffic. Nakakainis ang traffic. Ang hirap sa traffic. Dapat may gano'n na simula mong statement para meron kang statement. Nasasabihin mo sa mga tao na ang hirap pag nata-traffic ka. So alam mo agad ang mga tao na, ay, traffic to. Okay, tapos? Tapos, yung setup mo, ikukwento mo ngayon yung bakit mahirap yung traffic, di ba? Personal experience. Oo, personal mo. Di ba? Parang ganon. Kasi nung nasa traffic ako, nakita ko may timer na. Di ba may timer na yung mga traffic, hindi na lang red light, di ba? Ay, nako. Nakakainis kasi, di ba? Hindi naman nakakatulong sa Pinoy yung timer. Ang punchline mo kasi, ibig na tumigil ka, lalo ka tuloy na-excite. 10 seconds, kaya to! Parang O, Jess, ikaw naman. Magbibigay ka ng premise. Premise. Ano yung mga bagay na, ano sa'yo, workaholic ka? Yan. 7 days, gano'n. Mahirap maging workaholic. Yan ang mga premise niya. Di ba? Workaholic eh. Mahirap magtrabaho ng everyday, gano'n. Mahirap magtrabaho ng everyday. Yan. With emotion. Thankful ako sa trabaho everyday. Pwede mo sabihin. Pwede naman magsabi. Joke lang, ito naman. Mahirap maging workaholic. Hindi pwede maging Mahirap maging workaholic kasi nagtatrabaho ka 7 days a week. Premise mo. Ngayon, ano ngayon ang sitwasyon ng 7 days? Ano iisipin namin yan? Sige. Ano yung mahirap? Kasi everyday, isipin mo yung trabaho. Oo. Wala nang oras. Doon naka-on, wala kang oras sa ibang bagay. Wala kang oras sa jowa. Yan. Yun. Grabe, Ngayon, 7 days a pwede week ka ako. mag-punchline na, very simple na punchline na, ang problema, hindi ako iniisip ng trabaho ko. Dahil buti pa ang jowa, iisipin ka, ang trabaho, hindi ka iniisip. Hoy, hindi tayo pakasigurado. May jowa hindi rin napinisip. Yun nga! May sisigaw ko ngayon. Meron ko ngayong additional punchline na, pero may mga ibang jowa, hindi ka naman nag-iisip. Mabilisan lang yan, on the spot lang yan. Pwede rin segue mo sa next topic. Yun, pero mas marami pa kayong pag-uusapan dahil 6 hours to 9 to 3 p.m. ang workshop. So magsisimula tayo ng mga exercises. Kasi ang kagandahan niyan, mapapractice nyo, hindi lang puro chika-chika. So August 17, 9 a.m. to 3 p.m. po sa Asbury, sa may Makati. Ang details po ay nasa alexcalia.com at ang thecomedycrew.com. At may show kami sa Friday po, dyan po sa Janeto, sa Parkal, sa Paranaque. Ang sarap. Ang sarap na pagkain niya sa Janeto. Try nyo. Si Leslie yan. Leslie, yan! Ang daming nito kilala na That's my friend. Basta talaga resto-resto. Uy, David, lumapit ako. Uy, may kilala ka palang room sa Baguio. Kilala ko rin. This is a powerful girl, ha? This is a powerful girl, ha? At sa Saturday, pare 19 East, no? 19 East tayo sa Saturday. Every month kami doon, and ngayon 19 East na to, si Alex po, one of his, last headlining sets bago yung kanyang birthday set o birthday show sa mga sa October. Birthday show ko, October 4 and 5, Maybank Theater, October 11, sa Museum, October 12, Insular Life, ticketworld.com.ph. Grabe si Kuya Alex. Yan ang workaholic. By the way, magbabalik na po ang face-to-face, ha? Season break lang kami sa mga nagtatanong sa atin dahil medyo replay tayo ngayon. Balik na po at abangan nyo lang ang aming announcement. At mas magiging busy na siya lang. Nakaka-tense dito sa Good Morning Kapatid. Lalo na pag ang mga floor director mo nakatingin sa'yo, ang dami nagaganap. Bilis. Bilis. Natatarang ka. Gusto kong dalhin kayo sa backstage para makita nyo yung... Salay na kami. Salay na kami. Stretch. Bilis! Ayun na nga raw, bilis na. Kaya manood ka. Magpanood po kayo sa Janeto sa Augusto. At sa 19 East po! Hindi ko malaman kung anong emotion Kaya alam mo na kung bakit napaparap si Mama Dave. Sabi ko sa'yo, parang si Glock 9 na ako. Oo, sabi ko na nga ako eh. Dito na, ituloy-tuloy na natin. Yung pagmamadali natin dito. Ituloy na natin ang kulitan. Kasama pa rin siyempre sina Alex at Israel dito sa Palaro Pampasaya! Alright, masusubukan natin kung gaano ka-flexible ang ating players. Para sa mechanics, panoorin po natin. Palarong Pampasaya. Short up relay ang mechanics.
May 2 teams pa rin sa larong ito. Pipila lang ang players at isa-isang pupunta sa gitna para isuot ang shorts nang hindi ginagamitan ng kamay. Kapag nagawa na ng unang player, maaari na niyang hubarin ang shorts. Babalik siya sa linya at ipapasa ang shorts sa second player. Paunahan lang ang team sa paggawa ng challenge. Meron tayong 2 teams ulit. Paunahan lang po sila in 2 minutes. Unahin natin Team Dimples versus Team Justin. Bumota na po kayo at baka kayo. Premyo. Okay, Team Dimples muna. Alex at Becca. Ito na kami. Ayan, Alex and Becca. Team Becca! Ito naman, Team Justin, Maui, and Israel. Okay? Let's go. May marks tayo, may marks. Marks. Players? Alam mo muna kayo kasi... Okay. Oh my God. Na pwede nyo lang hawakan yung shorts ay kapag isusot na ninyo sa paa. Hanggang saan lang? Hanggang paa lang. Hanggang paa lang. Hanggang tuhod, I think. Okay, sige, pwede natin. Hanggang tuhod na. Okay, iangat natin. Ready? Walang kamay, hanggang tuhod lang. Alright, 3, 2, 1, go! Okay. Go, Just! Nako! Yung umpisa pa lang. Dito pa lang. Suot pa lang, parang alangan na tayo. Kuya! Game! Hindi, tuhod! Tuhod, kahit lang ang mga ganito. Yan, game. Yan! Oh my God! Ang sakit na katawan. Wait. Nasabi ko sa'yo. Kaya niyo. Paano ba ito? Patay tayo dyan. Konti na lang. Uy, si Alex, pataas na. Go, Q. Kanina small yan eh. Uy! Tama. Okay, discard. Small yan kanina. Sige ba, konti ba? Pwede na to. Pwede na yan. Ilang minutes ba? Konti ba? Pwede na. Sabi nila. Gawa na, game. Sabi nila, pwede. Go. Go. Pwede na to ha. Okay, go. Next. Go, Becca. Let's go, Maui. Ano sinasabi ko sa'yo? Go, Becca. Ayan. Yan, go, Beck. Budots, Maui. Budots. Uy, ang galing ng Becca. Budots yung Becca. Timer natin, kamusta? Okay, 40 seconds. Next. Go, Maui. Hanggang hips lang, Maui. Hello, Maui. Kayo may hips. Bawal kamay. Game, okay, go. Next. Pasa. Sige, take your time, Israel. Okay, 20 seconds. Malapit na. Let's go. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bawal. Alright. Ang bilis sa'yo. Ano, Maui? Okay. Team Dimples. Nanalo tayo. Nanalo ang Team Dimples. Okay. Pili na tayo sa ruleta ng ating winner ng 500 pesos na load. Okay. Pakita natin. Okay. Okay, go. Go. Sagudan ko. Hirap. Makatawa. Grabe. Ito na yung workout mo today. At ang nanalo ay si Joel. Sige, basahin nyo. Ano ba yung name na yan? Combination ng buong pamilya? Okay. Lusot, gapang ulit sa ilalim ang ating consequence. So, Parang consequence din sa akin. yung winners, yes. Ay, naku. Israel, patay tayo sa Israel! Go, Maui. Parang kailangan medyo You. Okay. Sa likod ba galing? Likod galing. Si Becca nawala na. Yung whale na on! Hoy! Ang daming araw talaga na pwede gawin to. Ngayon pa talaga. Kaiba yung guest. Go, Israel! Go, Israel! Kaya. Ano? Salamat po sa good morning kapatid para sa cardio workout for the year. Ibalik natin ang whale. Salamat, Jess. Thank you so much. At congratulations po sa winner ng 500 pesos worth of load. At ito naman po, sa ating kagumoka ko contest by Sulit TV. Congratulations.
Ray Jacob Valdez, sabi niya, paborito naming bonding ng kids ay maglaro ng basketball at mag-bike tuwing hapon. Panalo rin po si... Oh, siya ulit! Bagis. Uy, ang swerte naman. Sabi niya, ang paborito naming bonding ng aking anak ay mag-alaga ng rabbit at kumanta. Sobrang saya namin at hindi na namin namamalayan ng oras. Hintayin lamang pa mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sulit TV. May sasabihin ka pa eh! Si Joanner Starsley. Bagiti. And that is it para sa ating Good Vibes Wednesday! Isang makabilang umaga ang nahitid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid at susunod na po ang frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at pang-spread ng Good Vibes palagi. Keep smiling lang, yan ang palala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Budot!